Ay, may balita na. Grabe ang balita po ngayon, mga kababayan. Dahil po nagsalita na po ang Pangulo ukol po dito po sa mga pag-aresto dito sa ating kinasasangkutan ng mga iba't ibang government official sa flood control. At meron din po sinabi ang Pangulo ukol po sa kanyang kapatid, Boss Mike. Ito kasi, alam mo, napakaganda nitong nung ganti. Hindi naman ganti eh. Nung pasubali ni Pangulong Bongbong sa kanyang ate. Oo nga no? Kung iba-iba nga, sabi ko nga kanina, kung iba-iba lang yan, ang banat dyan parang banat ni Sarah. Sinyo na yung Nag-live bigla at nagmumura. Oo. Minura na lahat, wala nang itinira. Tama. Pero si Pangulo, cool na cool. Anong sabi niya? For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Abay, ang tingin ko kasi hindi yun yung ate ko nung nagsasalita eh. Tama naman siya dun. Pero partner, in fairness to the president, no, mahirap benggahin ang kapatid. Lalo na kapag alam mong merong mali na ginagawa. Isa pa, nakita ko rin sa ginawa ni President Marcos, talagang sinita niya na. Oh, ate, mali ka na dyan. Hindi na kita kilala. Kapatid ba kita? Ito na kapatid nga ba? Yun nga eh. Tsaka, tama yung sinabi ng Pangulo. Hindi niya na talaga makilala kasi itong kapatid niya, kada nagsisinungaling, humahaba eh. Teka muna. Diba pwede maging mabait naman tayo at maging mabait na si Pangulo? Sige, mabait na tayo, mabait. Pasensya. Pwede ba nating yung bingador gawin nating pastor? Hindi siya maniniwala yan eh. Oo, hindi kayo maniniwala pero alam nyo sa totoo lang. Manang Aimee, alam mo, mahal ka naman ng mga loyalista eh. Tama. Kaya lang nagbago ang lahat. Correct. Mula nang etong ginawa mo na para bang tila hindi mo na isinaalang-alang yung pagiging magkadugo yung dalawa ni Pangulo. Tama. Pero sana matauhan ka na. Sapagkat yung ginawa, pasubali ni Pangulo, imbis na awayin ka, hindi. Pagkus para bang kulang na lang sabihin niya, makonsensya ka. Tama. Alam mo, ako lang. Hindi ko alam kung ano yung pinaghuhugutan ni Senator Amy Marcos kung patungkol ito dun sa pagbanat niya sa kanyang kapatid. Alam nyo, ito, makakwento ko lang, mga kababayan, my dear Filipino people, na nanonood po ngayon. Alam nyo ho ba na kumabig ang Iglesia ni Cristo? Oo. Yo! Tama ho kayo nang inaririg. Kumabig ang Iglesia ni Cristo nung panahon na nagsalita ho itong si Amy. Sa isang programa ng Net25, nakakausap at nakapanayam ng mga host nila yung tagapagsalitang pangkalahatan ng Iglesia. Kasi Ka Edwil. Ito ang nasabi ni Ka Edwil, kapatid. Pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency, at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Kapatid kapatid. So, ito na sabi ni Ka Edwil Sabala. If I'm not mistaken, yun yung talaga pangalan niya. Meron ito palang pag-uusap na naganap. Na ano daw? Ang pag-uusap na naganap is, sabi ni Ka Edwil is, ang ating layunin is transparency and accountability and peace. Yun po ang nasa motibo nila. Kaya nagulat to ang iglesia nung nagsalita ho itong kapatid ni Pangulo na si Senator Amy Marcos ng adik, ganito, ganyan, dired tag niya na, ultimo ang unang ginang, sinabihan na masasakit na salitang gano'n. Narinig natin, the worst is the worst eh. Sinabi ni Ka Edwil na labas ho ang iglesia sa sinabi ni Senator Amy. So parang ginay-crush niya yung rally ng iglesia. Yun yung pinaka main point doon. Ngayon, sabi naman ni Pangulo, hindi niya nakilala ang kanyang kapatid. Hindi, sabi hindi niya nakilala. Hindi kilala. The word is hindi niya nakilala. Hindi niya nakilala. Hindi nakilala. Kumbaga, yung lumalabas at nagsasalita doon sa screen, hindi niya inaakalang gano'n ang sasabihin ng tinuringan niyang kapatid. Correct. Hindi tinuring, magkapatid talaga. Parang nagdududa kasi ako eh. Ayan
Tinatama ko sila rito. Magkapatid talaga sila. Nagdududa talaga ako. Hindi ko lang alam kung sabi nga nila yung chismis lang Oo. Eto binabatikos nga ng mga ng mga kabilang mga kampo na bakit daw parang pinapalabas daw na masamang babae si First Lady. Hindi. Ang ginagawa natin ay inaano lang natin yung issue noon na may issue na baka mamaya ampon lang Baka hindi totoo talagang kapatid Kaya nga Di ba? Oo. Ayan na tayo. Hindi sa ating galing yon, hindi tayo gumawa nun. Oo, kasi ako para sa akin kasi nakikita ko yung mga mukha ng mga Marcoses ay korting puso. Oo. Samantalang si Amy, Korting, triangulo. Akala ko korting mangga. Happy New Year! Hindi, pero alam mo, sa totoo lang. Siguro natauhan na rin. Kasi alam nyo, napansin niya na wala nang patutunguhan Correct. Para bang kadispiradohan na lang. Ito na yung huling barahan natin. Gawin mo na, Manang Amy, para malaman na natin kung ano ba talaga, kung gugustuhin ba tayo ng tao. Oy, wait lang boss. Maano ko lang May pangako si Boss Mike Na kapag hindi nagtagumpay, hindi nagtagumpay ang rally ng mga DDS at ng na mapababa si Pangulong Marcos. Boss Mike, sabi mo to, magpapataywan ka. Sabi mo yun, Boss Mike. Parang hindi naman ganun. Magpapataywan ka. Parang sinabi ko, parang ang sinabi ko mga kababayan, mawalang galang sa mga asawa nito. Sabi ko, mag-re-rent kami hindi, meron po akong may-ari ng resort, pwede kong lambingan. Mag-celebrate tayo sa isang private resort. Tapos, pagsasama ako ng maraming babae. Yun! Mamimili kayo ngayon. Yari tayo. Kala nyo, uubra kayo sa akin. Pero joke lang po yun. Taiwan. Joke lang po yun. Joke lang yun. Sa mga kababayan natin, biro lang po namin. Pinapatawa lang po namin kayo kasi alam nyo naman, puro kami barako dito. Pero alam mo, balikan ko, kasi wala na talagang pag-asa. Itong kampo ni Duterte, maliban sa isa na lang. Ano? Kasi lahat yan ginawa na nila hanggang pati nga si Eng-Eng Diba? Hindi nyo alam, hindi nyo kilala si Eng-Eng. Yun yung si Eng-Eng, yun yung humahalo ng kawa at tinatawag, yan na si Simatar. Naalala mo na. Sino? Diba si Eng-Eng? Sino nga? Tinawag na nga nila ito na si Simatar, paakyat na ng kabundukan. Gumaganon. Tanong mo sa mga nanonood, alam nila yan. Yun Sino yun? Titigan mo si Manang Amy, kamukhang-kamukha niya. I-research mo mamaya. Hindi. Tsaka yun sa I-research mo mamaya. Hawig na hawig makabago na nga lang. Kasi nung panahon nung panahon ng hindi pa uso ang filler, botox, at saka at saka yung thread. Kita mo naman, sabi nga nung mga nagrarally, botox ni Amy. Diba? Pera namin yan. Pera ng bayan. Pera ng bayan. Yun. Diba? Maswerte siya. Kasi uso na yung mga ganun ngayon. Kung hindi, malamang, parang pinagbiyak na bunga talaga. Bunga ng mangga. Kumakalat nga ngayon yung mga lumang picture Kita mo nga, yung sinasabi ko sa'yo, iba yung shape niya Triangular shape. Viral si Manang Amy. Alam mo ba sa social media, ilang linggo na? Abay, hindi pa napapatid. Abay, puro baba, makikita. Sumasabay talaga Sumasabay dito Panawagan ng DDS, baba. Ay, teka muna. Diba? Sumasabay Eto, brother, partner, baka sabihin nila, ba't nami-personal kayo? Panoorin niyo yung bagong paandar ni Amy. Kasama yung direktor na mukhang gasolito kapag nakasuot ng kulay blue. Mahilig sa minor. Diba? Abay, yung mga balat nila, diba? Pang-personalan Tsaka natatawa ako sa direktor na yun. Sinasabihan nila, eto lang isa lang po ako. Sinasabihan nila na si
Congressman Sandro Marcos kamukha ni Charis. Di ba? O galing kay Banat ba yan? Oh, di ba? Ito kasi yan eh. Oh, teka lang, Boss Mike. Pero, etong si gasolitong direktor, si Rowena Guansong, pag naging lalaki, kamukha mo. Si Rowena Guansong, di ba yun yung parang may sira din ng ulo? Yun ang kamukha ng direktor na yan pag naging lalaki si Rowena Guansong. Oh.